Nagtaka pa si Cyrus nang gayong hindi naman siya member ng board, ay dinala pa siya ng ama sa conference room nang magkaroon ng meeting ang chairman at mga board members ng Bank of Alliance. Yun pala ay gusto lang ng kanyang papa na siya mismo ang personal na mag-report sa board tungkol sa progress ng 10 milyong piso na naligaw sa isang small-time depositor na may pangalang Dorotea Bugari. Well, here's my son, my choice for this case. Siya ang gusto kong magpaliwanag sa atin kung ano na ang nangyayari. It's been a week now, Mr. Guanson. The board would like to hear you. The latest development. Sa harap ng iba pang opisyalis ng bangko ay may pagka-business-like ang trato ng ama sa kanyang anak. Umupo ng tuwid si Cyrus. Seryoso ang mukha. Nothing much, but I'm working hard on it. Naghihintay pa ng ibang sasabihin si Cyrus sa board. Bitin sila sa sagot nito. Hindi sila kontento sa ganun kaikling paliwanag. Ang 10 milyong piso ay hindi naman maliit na bagay kung tutuusin. Hindi ba't ang annual contract nila sa isang janitorial service para sa lahat ng mga branches ng bangko nila ay kulang-kulang 10 milyong piso na? Kaya dapat lamang namang hinayang naman sila sa halagang ito na hanggang ngayon ay naroon pa nga sa mga kamay ni Dorotea Bugari. Cyrus, kailan makakaasa ang board ng magandang resulta ng assignment mo? Si Sylvester ang nagtanong. Mahirap magbigay ng time frame. This woman is quite complicated. Siya ang tipong hindi madaling yanigin. Kaswal na sumagot si Cyrus sa ama. But we know that she committed a crime. Nahihirapan ka bang paaminin man lamang siya sa kanyang ginawa? If I may say this, hindi problema ang pagpapaamin sa isang taong nakatitig ang ebidensya na siya ay isa talagang magnanakaw. Isang board member, arrogante at may kayabangan, si Mr. Leonardo Raizo, ang umeksena. Uminit kagad ang ulo ni Cyrus. Hindi niya nagustuhan ang tunog ng pananalita nito. Binigyan mo na siya ng label na magnanakaw. How come na hindi mo kinumbinsi ang board na idemanda siya? Mr. Raizo, kung sigurado ka na isang krimen ang ginawa ng isang tao, hindi ba titiyakin mo na sa korte ito idudulog? Pero anong alam ko, isa sa mga board members na takot na magkaroon ng publisidad ang tukol sa 10 milyong piso kaya ayaw mong pumunta tayo sa korte. Hindi nakasagot si Mr. Raizo pero halatang nanggigigil kay Cyrus. Napatikim naman si Sylvester. Kahit anak pa niya si Cyrus, hindi niya ito maaaring kampihan at hindi rin maaaring pagalitan na parang bata. May sariling isip ito bilang abogado ng Bank of Alliance. Pero bilang chairman na nag-a-approve ng kagustuhan ng board na huwag i-publish sa isang tungkol sa 10 milyong piso na naligaw sa bank account ni Dorotea Bugari, ay hindi siya sang-ayon sa panunumbat ni Cyrus sa kanilang diskusyon. Cyrus, ang desisyon ng board ay sarado at tiyak. Publicity on this matters out. So pursue the objective. And that is your to convince this woman, Dorotea Bugari, to return the money to the bank as silently as possible. Formal nang nagdeklara at nagutos sa anak si Sylvester Guanson. I'll do my best, sir. Matigas ang sukli ni Cyrus sa kanyang papa. Iyon na ang hudyat para ang binata ay lumabas ng conference room. Nagingit-ngit siya. Hindi niya nagustuhan ang attitude ng board. Napakamasama pala ng pagkakakilala ng mga ito kay Thea. Bakit inuna ang pagkakatakot sa publisidad? At napakahirap naman itong assignment niya. Bakit kung umasa ang mga iyon sa resulta ay para bang chicken feed lang? Napakadali lang. Heto nga at gumagawa lang siya ng mga bagay na katawa-tawa para sa kanyang katayuan. Tumatambay na siya sa tondo, sa komunidad ni Thea na talagang masasabing kapaligtaran ang lahat ng bagay sa mga bagay na kanyang kinamulatan. Nagko-commute siya, hindi na siya gumagamit ng kotse. Pinapabilib niya si Thea na hindi siya pinakakokotse ng ama at tinitipid sa pera. Hanggang hindi niya nakumbinsi ang dalaga na isoli ng 10 milyong piso o ang natitira pa nito. Dumidikit siya kay Thea, tinitiis niya ang ugali nito. Dahil sa 10 milyong piso. Nauungat hindi naman maliit na pera, pero hindi rin masasabing napakalaki. Para pati sa nakasanayan niyang buhay, ay talikuran niya pansamantala. Ang ipinagngingit-ngit pa niya, hindi man lang nagtanong ang board kung anong klaseng tao ba itong si Dorotea Bugari. Hindi man lang nagkaroon ng mga ito ng kuryosidad, saan dinala o dadalhin ni Thea ang perang ayaw isoli. Ang babaeng ito ba ay nag-iba na ang pamumuhay, nagbubuhay may kaya na. Dapat ay tinanong ito ng board para naman masagot niya. Sasabihin niya ang totoo na si Dorotea Bugari ay sa isang maliit na bahay sa tondo pa rin nakatira, walang bagong gamit, walang biniling kotse, at nagtatrabaho pa rin bilang sales girl sa isang department store. At marahil ay sasabihin na rin niya na naging saksi siya nang magpa-ospital si Thea ng isang batang anak ng mahirap, na kung hindi pa kay Thea ay baka ang batang iyon na may dengue ay hindi nakaligtas. Ganun ang gusto niya, hindi lamang siya perang mababawi ang interest ng board, kundi sa human side of the story din. Para naman maunawaan din ng mga ito kung bakit sa dahan-dahang paraan niya ay na-accomplish ang kanyang assignment.
Walang easy way at sa kasong ito. Kailangan niyang ma-involve sa buhay ni Thea para maintindihan niya kung paano ito paintindi na sa anumang dahilan na ayaw niya itong isoli ang 10 milyong piso ay mali pa rin niyon. The end does not justify the means. Kaya nagingit-ngit siya sa nagpaapuras na nga ang board ay detached pa ito sa kaso. Naghihintay lamang ng magandang resulta. Walang pakialam kung ano talaga ang totoong istorya. Naisip tuloy ni Cyrus, malupit talaga ang mundo ng pagninegosyo dahil hindi na umiira lang emosyon at puso. Para na lamang robot na makina kung mag-isip at magdesisyon ng malalaking negosyante na ang tanging layunin ay protektahan ang interes ng kumpanya na sa madaling salita ay hindi dapat matalo sa pera. Hindi niya nagugustuhan ang kanyang kinilalagyan ngayon, pero napasubo na siya. Kailangang ipagpatuloy niya ang pagsusob ng kaso ni Dorothea Bugari. Linggo iyon, 2:00 ng hapon pero madilim na ang paligid. Dahil makapal ang maiitim na ulap na ayon sa Weather Bureau ay signal number 1 daw ang Metro Manila. Babagsak na ang malakas na ulan. Kaya ang laking gulat ni Thea nang bigla na lamang sumulpot sa bahay niya si Cyrus. Nakita pa niya ang pagbaba nito sa tricycle. Tinaraya niya ito kagad nang bumungad sa pinto. Anong ginagawa mo rito? Wala ka bang pinipiling panahon? Kahit bumabagyo ay nagtatrabaho ka. Hindi naman ganito ang panahon nang umalis ako sa bahay kanila. Bigla ang pagsama. Umuwi ka na. Pag ulan mamaya hindi ka na makakasakay. Kung itataboy mo ako, pabayaan mo namang makapagpahinga man lamang ako. Matikas na pumasok si Cyrus sa munting sala ni Thea. Kahit nagingit-ngit at abala ang isang bahagi ng utak ni Thea sa pagdidetalye sa forma ni Cyrus. Semi-baggy pants na cotton, malambot na sport shirt, earth colors na combination, pati ang semi-rag na sapatos. Duda niya, nagpapapogi sa kanyang Cyrus na ito. Ginagamit na rin ito ang malakas na sex appeal para makuha ang kanyang loob at mapasunod sa kagustuhan nito. Lumilikot na rin ang utak ni Thea. How can I put up with this man? Kung iiwasan ko lalong ng gugulo, kung aayawan ko walang epekto, kung tatakbuhan ko siguradong hindi pa rin ako lulubayan. Ang tanong na iyon ay hindi niya nasagot. Wala siyang eksaktong plano kung paano i-handle si Cyrus Guanson para itong isang insektong nakapagkit sa kanyang mga balat. Ito ang nagtatakda kung kailan ito susulpot sa kanyang harapan. Ito rin ang nagtatakda kung kailan aalis. Paupo ha, magalang naman itong nagpaalam. Sumimangot si Thea at pasarkastikong sumagot. Yes please, ngumiti naman si Cyrus at tiniyak pa nga komportable siya sa kanyang pagkakaupo. Nagpupunas-punas naman si Thea ng mga simpleng kagamitan sa sala. Ni hindi niya tinatapunan ng tingin man lang ang binata. Ipinapalagay niya itong isang ribultong walang buhay na nagkataong napalagay lang sa kanyang bahay. Kumukulog na, may kasamang kidlag. Buhog lang bumuhos ang ulan. Napatakbo si Thea sa 2 bintana. Agad na isinara. Lumilim ang salas. Kaagad niyang iniwan ang switch ng ilaw dahil madilim na ang loob ng kabahayan. Malakas nga ang ulan. Pakaswal na pula ni Cyrus. Hindi nagbabago ang pwesto sa upuan. Kung hindi lang inyuman na palabasin kita, ginawa ko na. Hindi tama itong sitwasyon natin. Nakasarado ang bahay ko habang may kasama akong estrangherong lalaki dito. Basta ba wala tayong ginagawang masama eh. Wala tayong dapat ikahiya at wala kang dapat ipag-alala. Ang argumentong binitiwan ni Cyrus at sa relax na tono. Nagpapagod ka lang naman talaga sa pagparito. Hindi ko naman talaga isusoli ang pera. Sinabi ko na sa'yo, regardless na kung magtatagumpay ba ako sa pagkumbinsa sa'yo na isoli ang pera sa bangko. Ang importante, tumutupad ako sa mission na ibinibigay sa akin ng chairman of the board who happens to be my partner. Ang sabi niya ay magtrabaho ako at ito ang ibinigay niyang trabaho sa akin. So heto nga nagtatrabaho ko. Isipin mo na lang trabaho lamang itong ginagawa ko ngayon, Thea. Walang personal. Galit na bumuntong hininga si Thea. O di sige, magtrabaho ka ng gusto. Tingnan lang natin kung sino ang mapapagod. Lalo pang lumakas ang buhos ng ulan. Sumilip si Thea sa bintana. Delikado, pataas na ang tubig. Bahagyang napailing si Thea. Bumabaha sa labas, tanong ni Cyrus. Inangilan si Thea. Anong sa labas? Kahit dito sa loob, pinapasok ng tubig. Ang bahay ko kapag sobra na ang lakas ng ulan. Kaya pwede ba tumayo ka muna dyan? Diyan ko kasi ipapatong ang mga gamit ko na masamang mabasa. Hindi bali ang kahoy na upuan ng mabasa. Pwede iyang patuyuin sa araw eh. Napilitang tumayo si Cyrus nang dinampot ni Thea ang electric pan at ipinatong ito sa kanyang kinauupan. Nakikiramdam siya. Naisip niyang tinakot lamang si Thea ng baha dahil nga inis ito sa kanya. Pero maya-maya lang ay heto na at nagpasok na ang tubig sa mga singit ng pinto at sa iba pang siwang ng bahay. Nataranta si Cyrus. Hindi alam kung saan tutungtong para hindi siya abuti ng tubig. Pero ang binata rin ang napahiya nang maisip na inuna pa niyang intindihin ang sarili kaysa kay Thea at sa mga gamit ito. Ang dalaga ay paspas sa pagtataas ng mga gamit na madadamage kapag naabutan ng tubig.
Hindi pinapansin ito kahit ang mga paa na nakalublob sa tubig. Binaliwala na rin ni Cyrus kahit siya ay mabasa. Hinubad niya ang sapatos sa pinatong sa mataas na bangko. Ang mga laylayan ng kanyang pantalon ay tinaas niya. Nakapasi ang naglakad sa kabahayan ng mga 5 inches na ang tubig. Tumulong siya kay Thea sa pagtataas ng mga gamit. Wala silang kaibuan. Hanggang hita na nila ang tubig nang tumigil ang ulan. Wala na silang maitaas na mga gamit. At wala rin naman silang mauupuan dahil lahat ng upuan ay okupado. Mawawala na rin bang tubig kapag wala na ang ulan? Malumanay ang tanong ni Cyrus kay Thea. Hindi kaagad-agad, hindi madaling bumaba ang tubig. After 2 hours pa, wala sa loob na sagot ni Thea at parang wala rin sa loob niya na ang paldang suot na pinaglalaroan ng tubig sa baha ay tinataas ang laylayan at pinigaan. Napalunok si Cyrus. Alam naman hindi sinasadya ni Thea na makitaan niya ito ng mapuputing hitang napakaganda ng hugis.